na mga kababayan, kumusta po kayo? Ako po ulit ito, si Kent Garcia, na magbibigay na naman ng komentaryo, reaksyon at topic sa inyo, no? Sa mga hindi po nakakaalam. Sa ngayon po, baka nagugulat po kayo. Oo, baka nagulat po kayo. Patungkol po dito sa patutsadahan at parinigan ni Sara Duterte at Harry Roque. Nako, eto na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sila-sila na din magkakasama noon, sila-sila na din maglalaglagan ngayon. No? Ito yan. Sabi dito sa People's Tonight, according dito sa kanilang artikulo na sinulat sa kanilang page, ito ang patutsada ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na wala na siyang papel sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Inalis ni Vice President Sara Duterte si Harry Roque sa defense team ng dating Pangulo sa ICC. Nais niya na nakatuon lang ang abogado sa kanyang ama sa kanyang kaso nang walang iba pang kinakaharap na legal issues. Oo. So ngayon, sabi dito, inihayag ni Roque sa isang online press conference noong Marso 18 na formal na niyang isinusumite ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa Netherlands. So ito po mga kababayan, no? Oo, sagutan ni Sara Duterte at ni Harry Roque. Oo, nako, nagsasagutan na nga. At ito nga ang sabi ni Sara Duterte. So far, hindi siya, si Attorney Harry Roque, kasama sa legal team, sabi ni Sara noong March 19, 2025. Sumagot naman si Roque, hindi ko pinagpilitan ang sarili ko. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Anong nangyari? Ito na, ito malaking question nito eh. Kasi actually, kung mapansin nyo, si Salvador Panelo ayaw na din kay Roque. Kung napansin niyo si Roque ngayon patong-patong at sunod-sunod ang kaso. Parang pinaparinig na ni Harry Roque dito na parang sinasagot na si Sara. Sabi ni Sara, so far, hindi siya attorney Harry Roque kasama sa legal team. Sabi naman ni Harry Roque, hindi ko pagpipilitan ng sarili ko. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Anong nangyari? Ayan nga. So, kita po yung patutsadahan at sagutan ng dalawa. So, ngayon, speaking, dito tayo sa komento ng mga netizen. Ito na, yung mga netizen. Sabi ni Edgar Magtagnob, ayan, hindi sa lahat ng pagkakataon ang voluntarism ay napagbibigyan kung minsan pinapauwi. Tama naman. Sabi dito ni Arabic Name, mahirap pag si Roque kasi hahanapan pa niya ng batay at sustento pa niya at may kaso pa. Paano kung si Roque naman ang huhulihin dyan sa ICC? Dagdag alalahanin pa ni Vice President Sara siya. Tama lang naman ginawa ni BP na kumuha ng taga doon na lang para service fee na lang. Ang iisipin niya, wala nang iba pa. Pinapatipid, tama lang naman. Kasi syempre, mapipraise na nga yung pera ni Digong. Diba? Ipipraise na ng ICC, ipipraise na ng AMLAC. So, wala nang pera. Wala nang pakinabang, sabi ni Teodorico de la Cruz. So, wala nang daw pakinabang. Sabi naman dito ni Annalyn Seyer, hindi na dapat paupuin itong si Sara Duterte. Masyadong naging sakim sa kapangyarihan at pera. Hindi naman dapat ginagastos sa wala ang pondo ng mamamayan at hindi rin dapat ginastos ito sa rally. Masyado kang abusada sa pwesto mo, nararapat lamang sa iyo na hindi nasuportahan. Sabi ni Annalyn Seyer. Ayan, si Annalyn Seyer So ito naman, si Andrea Bangbang nag-comment ulit. Dapat na tayong gumising dahil alam naman nating marami ng mali ang nagawa ni Digong sa ating bayan. At marami na ding nadadamay sa mga pagpapapatay kaya ano pa ang aasahan natin sa mga Duterte? Tama lang naman, sabi ni Andrea. Bang bang. Dito naman, bumaliktad ka na Roque, basahan na turing sa'yo. Ayan, sabi ni Oliver Concepcion. Kaya nga, baliktad ka na Roque, basahan ang tingin sa'yo, wala nang kwenta. Kasi nga, may kaso si Roque. Kung walang kaso to si Roque, syempre, didikit sila dito. Mahirap kasi si Roque maging abogado ni Digong. Tama lang naman desisyon ni Sara na
tanggalin si Roque bilang legal defense team ni Digong kasi nga sasabihin ng ICC, nagtanggol ka kay Digong. Ikaw nga may kaso kang kinaharap sa Pilipinas. 'Di ba? So walang saysay kahit ano pang gagawin ni Roque diyan. Tama lang naisip ni Sara. Walang budget si Sara, alam ko 'yan. Sabi ni Misay Adolfo, si BP lang nakakaalam kung sino ang magaling na abogado at nakapokus sa kaso ni Tatay Diggs. Sana no hurt feelings para sa kapakanan lang ng tatay niya ang iniisip ni BP eh. Kaya nga, kapakanan ng tatay niya iniisip niya pero yung obligasyon niya, trabaho niya bilang Vice President sa Pilipinas, napabayaan niya. Di ba? Naisip mo ba yan, Misay Adolfo? Kapakanan lang ng tatay niya ang iniisip niya. Pero kayo na mga bumoto sa kanya na 32 million na pinabayaan kayo, hindi na kayo siniserbisyuhan, ando na busy sa kanyang tatay. Di ba? So ito naman, La Caroque, 80-80 ka daw kaya di ka kasali. Oo, kasi Bopols ka daw kasi Roque, sabi ni Bernie Panungbayan. Sabi ni Krisha Velasco, dapat ay matanggal na yang si Sara, hindi siya bagay as a vice president dahil wala namang naitutulong yan sa bansa natin. Pangungurakot lang naman ang alam niya, walang silbi at walang naitulong sa atin yan. Sabi ni Krisha Velasco, ayan Krisha Velasco. Sabi ni Ronnie Adriano Amorsoro, ayun, ang narinig ko sa inyo, sabi daw ni BBM plus gang niya, ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Pero ICC meron daw jurisdiction sa sinuman na tao na nagkasala ng crimes against humanity. Yay, putang genius yarn. Sabi ni Ronnie. So ito naman, sabi ni Kian Alindisya, halata naman sa mga yan na nagsisinungaling lang sila kaya naman walang maniniwala sa kanila dahil mga ganyan na lang mga salitaan nila. Sabi ni Kian, sabi naman ni Kiwana Sebastian, dapat lamang na makulong yang si Duterte dahil wala naman yang naidulot sa ating bansa. Isa sila sa mga nagnakaw ng pera ng bayan kaya mayaman yan, hindi umunlad ang bansa dahil sa kasamaan nila. Ginagawa niyong issue, sabi ni Bibi Kayabyab, sabi naman ni Alaysa Dalio, ikulong niyo yan si Rodrigo Duterte sapagkat maraming tao ang namatay nung siya ang namuno sa ating bansa. Bukod pa doon, ginamit ang funds ng mamamayan para sa pagpapapatay ng mga adik. Hindi ito tama, dapat talagang bigyan ng hustisya ang mga namamatay. Nako. Sabi ni Alaysa Dalio yun na, ito Sabi naman ni Eduardo Mariano, hindi nga ipinagtanggol ang sarili sa Quadcom dyan pa kaya sa ICC, delikado si Gong din yan. Tama lang naman. Kung hindi nga naipagtanggol ni Harry Roque ang sarili niya doon sa Quadcom, si Digong pa kaya? Tama lang. Sabi ni Jetilyn Dolmar, paano kasi yung problema mo sa Pinas? Dapat ipinakita mo kay BP Sara na ayusin mo muna. Kaya nga, di ba? Sabi ni Celso Madiraso, kung katulad ni Juma Season ang kaso mo, baka tanggap ang asylum mo. Yeah? Ralph Carlo Magdaleno, sabihin mo na kasi, di ba madami ka nalalaman ang maubos na kayong madaming kalukuhan na politiko. Yeah? Sabi ni Risiana Absin, ayan, talagang walang mapapala dyan kay Duterte dahil puro kagaguhan at kapangkurakot lang ang kanyang ginawa. Kaya naman, sana ay karma na rin siya sa kanyang ginagawa. Sabi ni Risiana. Sabi ni Agustino Tihada, bakit nawala ng tiwala sa iyo si Inday? Hari, ano ba ang ginawa mo? Ayan, sabi ni Jensel, alisin na yan at pauwiin para mahuli at makulong. Sobra ng taba ng paghahanda yan sa piyesta. Ginawang baboy si Roque. Oo, sabi ni Angela Panganiban, hindi na dapat pang pakinggan yung mga taong mas marami pa ang nagawang masama sa bansa kaysa sa maayos. Lalo lang gugulo kung papakinggan lang natin yan. Puro mura lang naman ang nasabi at nagawa niyan. Ni Digong daw. Sabi ni May Cruz, hindi na namin nagugustuhin na maranasan ulit ang iyong termino Duterte. Puro kakaharahasan, patayan at pangungurakot ang iyong ginagawa ng ikaw ang nakaupo, kaya no to Duterte. Ayan, naka-comment dito marami yan, mga kababayan.
Sabi naman ni Samboy Omega, no, ito, sinulo mo daw kasi ang datong galing sa Pogo, dapat nag-share ka, di yung sinusulo mo lang. Miss ka na namin, attorney, umuwi ka na. So, yun lang po mga kababayan. Actually, mahaba-haba po yung mga comment na yan Marami-rami po. Pabubusin po natin yan. Di po yan matatapos. Kasi libo po yung comment dyan. So, yun lang mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Yun lang po yung ating content ngayon. Yung patutsadahan ni Sara Duterte at ni Harry Roque. Parang nangangamoy nangangamoy baliktaran si Roque Oo, patutsadahan ni Sara. Sabi ni Sara, super hindi siya kasama sa legal team, si Harry Roque. Sagot naman ni Harry Roque, hindi ko pinagpilitan ang sarili ko. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Anong nangyari? Parang sinisi pa yata ni Harry Roque si Sara dito. So yan lang mga kababayan. See you next vlog. God first. Thank you.